Good evening mga kaloyalista. Ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Ang pag-usapan po natin ngayon, itong pagpapanic mode ni Senator Bato de la Rosa. Kasi dahil dun sa ito kasing si Senator Trillanes, laging binabanggit yung tapos na raw yung investigasyon ng ICC. Kaya itong si Senator Bato, natataranta naman. Dahil baka anytime daw bumaba na yung warrant of arrest sa kanila. Kasama si dating President Duterte, si Sara, tsaka siya, tsaka yung mga ibang kasabwat, ano ba yung mga sinabi ni Senator Trillanes? Basahin po natin, Bakit kasi nagpapanik? Basahin po natin. Ito po, source natin ay CNN Philippines. Ito po yung title. Hindi yung makita. Maliwanag masyado. Post ko na lang mamaya. Arrest warrant in ICC probe may be issued in second quarter of 2024. Trillanes. The International Criminal Court may issue an arrest warrant related to its drug war investigation in the country by the second quarter of this year, former Senator Trillanes IV said. In an interview with CNN Philippines Newsnight on Monday, Trillanes said the ICC investigators were done with their probe as far as the principal accused is concerned. So si dating Pangulong Duterte yun, yung principal accused. According to former President Rodrigo Duterte is the principal accused in the tribunal's investigation. Next step dito ay yung pag-apply ng warrant of arrest, which may come in a few months, Trillanes claimed. Ang estimate natin, mga second quarter lalabas ang warrant of arrest. Yung kaya tinakabahan si Senator Bato dahil sa mga ganitong statement ng dating Senator Trillanes. Trillanes said secondary and tertiary accused in the probe were Senators Ronald Bato de la Rosa and Bongo. Ay, kasama pala si Bongo. Tsaka si Sara Duterte kasama din. When asked about the alleged entry of ICC investigators in December, Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. said the agency did not have any confirmed report or communication reaching our office to that effect. Yung tanong din dito kung sino ba yung mag-a-arrest, Kasi hindi naman po pwede yung kasi sabi, binabanggit ng matagal ng ating Pangulo na hindi sila makikialam dyan. Sino ngayon na i-issue ng arrest warrant? PNP ba o Ito may sagot din Arrest warrant through Interpol. The Philippine officially is ceased to be member of the ICC in March 2019 after the government during the Duterte's term withdrew from Rome Statute, the founding documents of the tribunal. With the withdrawal, the country's security forces would not be obliged to implement arrest warrants issued by the court. O hindi po pwede yung sa atin. Sinabi rin ni DOJ Secretary Mulya, PH will not implement arrest warrants from ICC linked to drug war. Pero ang Pilipinas ay miyembro ng Interpol. Miyembro tayo ng Interpol pala. International Criminal Police Organization at ang ICC miyembro din ng Interpol, Trillanes told CNN Philippines. Malamang sa malamang, padadaanin sa Interpol yung pag-enforce ng warrant. Tignan natin kung anong mangyayari. But the Philippines is a member of Interpol. Ito na yun, in English lang. So yun ito yung dahilan kung bakit natataranta nagpa-panic mode talaga si Senator Bato. Dahil itong mga ganitong statement ni Senator Trillanes. Kahit sino naman kakabahan yung Interpol Makukulong ka sa ibang bansa pag nagkataon. Hindi mo makikita yung pamilya mo. Kaya si Senator Bato, statement din, nakikiusap na siya
sa ating mahal na Pangulo na sabihin na yung totoo kung ano ba talaga nangyayari. Kung pinapasok ba niya talaga yung ICC dito. Kasi gulong-gulo na yung utak niya talaga eh. Yung interview siya kahapon, talagang maaawa ka na matatawa kasi hindi siya ganun ng ano eh. Pagkakilala ko sa kanila, matapang sila nung panahon nila, di ba? Talagang sila yung siga nun. Sila dating Pangulong ano, Duterte, di ba? Siga talaga sila doon eh. Untouchable sila. Pero ngayon, eh, yung sinasabi nila ng weak leader, doon sila tumatakbo, humihingi ng tulong. Buhay nga naman, ano. Parang naubusan sila ng tapang, ano. Pag makapanood niyo yung interview ni, ano, hahanapin ko, eh, popost ko rin ito mamaya dyan. Kaya todo yung pakikiusap niya sa ating mahal na Pangulong PBBM na sabihin na yung totoo kung ano ba nangyayari. So, tiga, basahin po natin yun, yung kaya, no, sinasabi ni Bato, yung pakiusap niya kay, ano, PBBM. De La Rosa tells Marcos, be a man enough. Tell us if you allow ICC to enter PH. Ayan, nakikiusap na siya. Please, tell us what is the real score. Panic na talaga eh, di ba? Say Senator Bato de la Rosa. Manila, Philippines, Senator Ronald Bato de la Rosa has one appeal to President Ferdinand Marcos Jr. in relation to the International Criminal Court investigation into the Duterte administration bloody drug war. Be man enough, sabi niya kay President Marcos. What I'm asking for this government is to be man enough to please tell us what is the real score. Panic mode. Sabihin lang, walang problema dyan. Wala naman patalikod na transaksyon. Tell us there's no problem with that. Don't do back channeling transaction. So, pinag-iisipan ba niya si ang ating mahal na Pangulo na ano, nag-back channel transaction? Hindi gagawin ng ating Pangulo yun. Hindi siya ganun eh. De La Rosa told reporters on Monday, January 22, when asked about his reaction to the alleged presence of ICC personnel in the country in late 2023. Senator Trillanes kasi pinakaba mo itong mga ano eh, dating admin eh, yung best friend mo to, di ba? Kabaliktaran. De La Rosa's latest remark is a different tune for him. O, di ba? De La Rosa, iba yung ano niya, tono niya ngayon. Talagang nawala yung pagiging Bato, siga. Nawala eh. Ang lambot ng ano, di ba? Statement niya. In the past, would say he was unbothered by ano, ICC probe. Kasi nga, di ba? Wala silang pakialam. ICC, wala yan. Eh, wala yan. Hindi sila bothered. Di ba? Eh, pero ngayon, panic mood sila. Deadma lang, deadma. Hayaan mo lang sila kung ano gusto nila gawin. I just ignore it. Let them do what they want to do. The senator said in July 2023. Pero ngayon, iba na kasi yung tono eh. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwede pumasok at ngayon nagbago ang ihip ng hangin, pumayag na kayo. Napapraning na talaga eh. Hindi niya alam kung sino ba yung ano eh. Nagsasabi ng totoo. So, yun. Talagang wala, no? Nalusaw yung tapang nila. Biglang nag-iba. Yung ano. Nag-iba ng tono, no? Talagang nakikiusap siya kay ano, mahal na Pangulong Marcos na sabihin kung ano ba talaga. Walang na lang, lumuhod eh. Nakikiusap talaga, pakiusap talaga yung ano niya, di ba? Please, tell us the real score. Gusto nilang malaman kung ano ba talaga. Kasi sabi nun, di papayagan. Pero si Senator Trillanes, pirmi ang pa-interview na tapos na ang ano, tapos na ang pag-iimbestiga ng ICC at anytime ibaba na yung warrant, arestoy na sila by second quarter of this year, 2024.
Ay, tignan natin ang mga aganapang mangyayari. Ayun, talagang ganyan. Kasi, nung panahon nyo, masyado kayo nag-focus dun sa ano, di ba? Sa mga EGK na yan. Tsaka mga tukang-tukang. Doon kayo nag-focus masyado. Natural, itong ICC, itong International Criminal Court, ang pinoprotekta naman ito yung mga human rights kasi nung panahon nyo, mabuso talaga kayo. Yun lang yun. Kaya wag nyong sisihin yung ating administrasyon ngayon dahil kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon, kagawan nyo rin yun. Sinisingil lang kayo ngayon. Kaya yan, no? Panic talaga sila ngayon. Senator ba to? Talagang makikita mo yung itsura niya talaga sa interview. Namumutla talaga siya, no? Yung pakiusap niya sa ating mahal na Pangulo, talagang sabihin ko ano ba talaga yung totoong nangyayari. Kung mayroon mang backdoor channeling na negosasyon. Pero, sinagot naman kagad yan ng ating mahal na Pangulo Babasahin ko po sa inyo. Ito, galing po ito sa Presidential Communication Office. No? PBBM reiterates ICC has no jurisdiction over Philippines, won't cooperate in its investigation. Malinaw. Siguro, naginhawaan ng kaunti yung pakiramdam ni Senator Bato dito, sinabi ni PBBM. President Ferdinand R. Marcos Jr. reiterated on Tuesday that the International Criminal Court, ICC, has no jurisdiction over the Philippines and his government will not cooperate in its investigation regarding the war on drugs of the previous administration. Yan, Senator Bato. Sana nakikinig ka. The President made the remarks when asked to clearly reports saying ICC representative are in the country and whether the government allowed them to enter the Philippines and also whether the government will cooperate with the probe. Ito sinagot ni President to. Let me say this for the 100th time. Parang nakukulitan na talaga si ang ating mahal na Pangulo kasi paulit-ulit na lang sa kapraningan itong mga sa Senator Bato tsaka itong mga DDS napapraning na. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. The Philippines government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts, President Marcos said during a media interview following an event in the Quezon City. Malinaw, ha? However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government, he added. Malinaw. Talagang hindi makikipag-cooperate ng ating gobyerno doon sa ICC. Nakapraningan lang ito nangyayari kay Senator Bato. Kaya ganyan yung mga reaction niya. Tuloy natin yung basa. And if the ICC is contacting agencies of government such as police personnel and local government, Marcos said he directed not to cooperate with the representative of the international body. Huwag ninyong sasagutin. Yun ang sagot natin. That they won't recognize your jurisdiction. Therefore, we will not assist in any way, shape, or form in any of the investigation ICC is doing here in the Philippines, the President said. Yun, malinaw. Talagang hindi makikipag-cooperate. Talagang lang. Praning or guilty. Or both. Yun ang naramdaman ni Senator Bato. Kaya sila nagkakaganyan.
Wala, kasalanan nyo yan eh. Ginawa nyo yan eh. Kasi kung hindi nyo ginawa, hindi kayo magpapanik ng ganyan. May pag-alala. May nag-aalala kayo. Samantalang dati, unbothered kayo. Pero ngayon, bigla kayo nababother dahil yun nga, sinabi ni Senator Trillanes, di ba? Natapos na yung investigasyon, mag-i-issue ng warrant. Anytime. Soon. Kaya ngayon, panic mode kayo. Hanggang dito na lang po muna mga kalirista. Please subscribe to my channel para ma-counter natin at ma-neutralize natin yung mga fake news laban sa ating mahal na Pangulo. At madipensahan po natin, no? Lalo na sa mga DDS vloggers o DDS bloggers. And please like and share my video. Ito po yung lingkod, Boy Misterio.